Ngayon, nandito tayo ngayon para alalahanin at ipagdiwang ang buhay ng mahal namin na nanay. Isang taong grabe magmahal, mag-alaga, sobrang mapagbigay. She made wherever we were feel like home because she was there. Whenever she walked in the room is instantly filled with laughter because of how joyful her humor was. Nay, sobra akong nagpapasalamat sa lahat ng iyong pagmamahal, pag-aalaga sa akin at gabay na palagi mong binibigay sa bawat araw na buhay ko. Ramdam ko ang sakripisyo mo at walang kapantay mong pag-aaruga. Mananatili kang buhay sa aking puso, isipan at sa aking mga panalangin. Salamat sa pag-alaga sa akin simula nung nag-aaral ako, sa pagganda ng mga bawang ko, uniform ko, hanggang nagkasawa na ako, nagkasariling pamilya, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Ever since I have a recollection and memory, natatandaan ko na lagi namin hinahatid sa airport ang tatay ko at uuwi sa bahay kasama ang mga lolo't lola ko. Sa lahat ng milestones at celebration ng buhay ko, nandyan palagi si nanay para sa akin. Simula graduation ko ng elementary hanggang college, kasama namin si nanay at ramdam ko kung gaano siya ka-proud sa akin. Someone who always cares for other people, often getting the title, sala sa init, sala sa lamig. Yung balimbing na nanay. But it's just because you're the glue of the family. You are the sole reason why everyone gets together, where everyone unites, why everyone feels cared and loved. Even when you were struggling to breathe, you still ask your family to look after each other. You always cared for people, making their problem your problem too. Ang hindi ko po makakalimutang memory is yung nagkaroon po ng cancer yung nanay ko. Tapos kahit senior na siya, pinipilit niya na alagaan pa rin ang nanay ko at pati na rin ako na parang naging baby niya kami, na pinaghahanda niya kami ng paborito naming ulam, ini-spoil niya pa rin kami. Tapos doon po nakita ko na kung paano talaga siya magmahal, yung pagmamahal na walang reklamo, walang pag-aalinlangan, at tumutulong siya ng buong puso. At nakita ko po kung paano siya nagpakananay ulit kasi parang naging baby niya kami nung nagkasakit si mama. Si nanay yung pag nakita ka, tatanong agad yan kung kumain ka na ba. Ngayon kaya hindi na kayo magtataka kung bakit laging madaming pagkain sa bahay na to. Dahil hindi niya nahahayaan na may magutom sa bahay na to. Mula sa pinakamatanda hanggang sa aso at pusa kumakain. Dahil ganun nga siya magmahal. Dati nung bata ako, hindi ko malamang dahilan. Kahit sa simpleng tosino at itlog, hotdog at itlog o kahit anong luto pa yan, laging masarap pag siya nagluto. Nasa naman ngayon, sana wala ka ng sakit, pagod at lungkot na bitbit ngayon. At magkakasama na kayo ulit ni tatay ng payapa at masaya. We love you so much and we miss you forever, Nay. Hindi ko kayo malilimutan ni tatay. Nanay, lagi mong niluluto lahat ng request ko and that was one of your ways of showing me your love. Mamimiss ko yung pagsigaw mo na, "Bam!" para lang sabihin na kumain na ako. You would always call me randomly just to ask how I am. And you would always call my dad just to check up on him, even if you have nothing to talk about. You always cared about me and your love is something I will carry on forever. Dapat pala, dinabayan na kita nung araw na yun, kung alam ko lang na yun na yung huli. Mahirap na kasi araw-araw
Ikaw yung kasama namin ng hirap nung wala ka. Hindi namin alam kung paano kami mag-uumpisa na eh. Pero kakayanan namin, Nay. Ako na bahala kay Mama. Mahal na mahal kita, Nay. Magpahinga ka na dyan. Nay, gusto ko lang magpasalamat sa'yo sa pag-aalaga mo sa aming magkakapatid. Pati pagmamahal. Hindi ka namin makakalimutan, lalo ako, Nay. Kasama kita sa araw-araw. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Minsan hindi tayo nagkakasundo. Minsan nasasagot kita. Pero hindi ibig sabihin nun hindi na kita mahal, Nay. Kung alam ko lang na bago ka mga ospital, pinapatabi mo ako sa tabi mo. Pero tumanggi ako. Masakit man na wala na siya, dala-dala natin ang lahat ng alaala at aral na iniwan niya. Sobrang blessed ako na na-witness at naramdaman natin to. Isipin nyo hanggang nasa ospital siya, nung time na nahihirapan siya, nakukuha niya pang mag-init na may niluto siyang siligang para ipakain sa mga bisita niya. Isipin nyo kung gaano tayo kamahal ni nanay. Kaya ngayon wala na siya, panigurado gusto niya na mag-care tayo sa isa't isa at magkaisa tayo lahat bilang isang pamilya. Lalo kami magpipinsan. My hope has come and my heart is safely undone. I found my fortress in you and my soul is anchored. We love you so much and we'll miss you forever, Nay. Hindi ko kayo malilimutan ni Tatay. Masakit man tanggapin na wala ka na. Maraming salamat sa pagmamahal, gabay at masasayang alaala na iniyaw mo sa amin. Hindi ka namin makakalimutan, mahal na mahal ka namin. Magpahinga ka na at magkakasama na ulit kayo ni Tatay. Nay, mamimiss ko yung mga araw na lagi mo akong hinahanap para kumain. At sorry ko lagi matigas ulo ko. My hope has come and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you and my soul is anchored with you. Maraming salamat na sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Hindi ka namin makakalimutan. Pahinga ka na. Sabi nga namin, dahil ayaw mo kaming malungkot, dahil ako rin ang pinakamatanda sa amin at laging may pinapasimuno sa aming magpipisan. Ako na magsasabi ng tagline namin sa inyo para sa inyo ni Tatay. Dahil malapit na din ang birthday ni Tatay. Happy birthday, Nanay. Fly high, Nanay. Forever safe, forever safe. I'm going to miss you, Nana, because you won't be there when it's Christmas or when it's my birthday. I'm grateful for you being there every moment of my childhood. It broke my heart that you're gone now because you're the biggest one that cared about me in my entire life. I hope you have a good time there at heaven with Tate. At least you can rest now, and you don't have to worry anymore and be stressed anymore. And I just want to say that I love you so much, Nanay. Take care of Tate and yourself. You, Nay, and Tate. Love you, Nile and Tay. Happy birthday, Tatay. Reaching out to save my weakness covered by. Thank you sa life mo, Nay. Sa pagpapalaki sa mga anak, sa apo, pati sa apo sa tuhod. You have always left a mark in our lives, and we will always talk about the life of the person who cared for everyone. You have left a great legacy in the family. We will always remember your life as someone who once cared and showed her great love for us. Till we see each other, Nay. See you soonest, Nay. Kaluguran na ka sobra-sobra.
I will always miss seeing your OOTDs, yung iconic glasses mo, your red lipstick mo, your cooking, your infectious laugh, your generosity, your care, and just your whole existence. Hindi ko inaakala na mararanasan ko yung babatiin ka ng mga tao ng happy birthday tapos ang kasunod doon ay condolences. Na napakabilis, hindi mo na nahintay yung birthday ko at hindi pa rin nagsisingkin ang lahat. Pero I know that I love you very much. I love you. I miss you so much, Nanay. Rest in peace. Sincerely, your pinakamagandang apo, Ben. Letter po na pinadala ni Benedict para kay Nanay. Hi, Nay. Kamusta ka na po dyan? Ang bilis ng mga pangyayari na bigla ka na lang nawala. Kapag sumasagi sa isip ko yung mga masasayang moments natin, nakasama ka namin. Ang saya-saya pa natin, puro tawanan, lalo na kapag ikaw po yung bumabanat ng kwento. Hindi pwedeng hindi kami matawa sa'yo. Ikaw po yung lola na chill sa lahat ng bagay. Akala ko sa pag-uwi ng mag-ina ko, finally makikita mo na yung apo mo na si Laylie. Sayang nga lang at hindi mo na siya nahintay. Nakakalungkot lang na nakakamiss din kasi yung mga luto mo, Nay. Sana masaya ka po dyan sa piling ni Tatay. Mahal na mahal ka po namin. Love, Dikdik.